beloved Boss Mike Cervera. So sabi ni PBBM na mag-inspeksyon siya sa pinsala ng habagat noong huling linggo ng July ngayong taon na to, na epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong, nakita niya na marami ang hindi na kumpletong flood control projects. Yung iba ay palpak at gumuho at yung iba naman ay guni-guni lamang. So bakit nga ba palpak, gumuho at guni-guni lamang ang mga ito? May korupsyon, may nagkakarakit. Yan ang sabi ni PBBM. Sa mga kickbacks, mga initiative, errata, SOP. Kaya naging water world ang buong Metro Manila at maraming probinsya sa Northern, Central, Southern Luzon at maging sa Bicol Region. Malinaw ang sinabi ng Pangulo, may nagsasabwatan upang kunin at nakawin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Narito ang ilan sa mga kamakailan lamang na updates tungkol sa DPWH flood control scam. This is as October 2025. Una na dito ang malaking multa laban sa Diskaya firms. Ang mga construction firms ni Pacifico Curly Diskaya at ang asawa nitong si Sara Diskaya ay maaaring harapin ang hanggang 300 billion pesos na multa dahil sa pagkakasangkot sa bid rigging sa mahigit 1,200 flood control projects ng DPWH mula 2016 hanggang 2025. Nagkakahalagang 77.93 billion pesos. Inihain na ng DPWH ang dalawang kaso sa PCC laban sa mga kumpanya at ilang opisyal ng DPWH Bulacan at Region 4B. Iminungkahi naman ni dating DPWH Bulacan engineer na si Henry Alcantara na ang scam ay hindi limitado sa Bulacan kundi umabot din sa Tarlac, Pampanga at ibang distrito sa utos ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi. Ipinahayag naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ilang senador at kongresista kabilang na sina Senator Cheese Escudero, dating Senator Bong Revilla Jr. at dating Senator Nancy Binay ay nakinabang sa kickbacks mula sa proyekto. 3 opisyal ng DPWH Bulacan ang tinanggal sa serbisyo at permanenteng pinagbawalang maglingkod sa pampublikong posisyon dahil sa katiwalian. Nag-freeze ng assets. Hinihingi ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na i-freeze ang mga ari-arian ni Representative Ko at mga contractors na may kinalaman sa scam na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Tungkol naman sa leniency program, nag-alok ang PCC ng immunity or reduced fines sa mga whistleblowers na magbabahagi ng ebidensya laban sa bid rigging. Tinalaga naman ng Department of Justice bilang protected witnesses sina Curly at Sara Diskaya pati na ang 3 dating DPWH engineers para sa kanilang pagtutulungan sa investigasyon. Hindi pa sila binibigyan ng state witness status na nangangahulugang maaari pa rin nilang harapin ang mga kaso. Matatanda ang inutusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang DPWH noong July 2025 na magsumite ng kumpletong listahan ng mga proyekto sa nakaraang 3 taon at magsagawa ng malawakang investigasyon sa flood control anomalies. Agara namang inaksyonan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga anomalya sa flood control projects sa pamamagitan ng pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Itinalaga ni PBBM si dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang pinuno ng ICI na binubuo rin ni na dating DPWH Secretary Rogelio Baby Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang espesyal na tagapayo at investigador na nag-resign kamakailan lamang. Binigyan ang komisyon ng kapangyarihan magsagawa ng pagdinig, maglabas ng sabpina, mag-freeze ng ari-arian at magmungkahi ng pagtanggap ng state witness sa pamamagitan ng Executive Order No. 94. Pagpapatupad ng accountability. Nanindigan si PBBM na ang lahat ng sangkot sa anomalya, kahit na mga kaalyado o kamag-anak, ay hindi makakaligtas at dapat harapin ang batas. Nag-order siya ng paglilitis at pag-file ng kaso laban sa ilang opisyal ng DPWH na may kinalaman sa mga anomalya, pagre-realign ng budget,
Inanunsyo ni PBBM na ang 255.5 billion na pondo para sa flood control projects ng DPWH sa 2026 ay ililipat sa ibang ahensya upang pondohan ang mga prioridad na programa katulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, pabahay, infrastructure at social services. Binigyan din niya ang mga mambabatas ng menu upang gabayan sila sa paggawa ng mga adjustments sa budget at tiyakin na ang mga pondo ay mapupunta sa tamang lugar. Pagpapabuti ng flood control projects. Sinabi ni PBBM na kailangan tiyakin na ang mga flood control projects ay gumagamit ng dekalidad na materyales at sumusunod sa mga pamantayan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nag-order din siya ng pag-aayos at pagpapalakas ng mga sirang dike at iba pang flood control infrastructure pagkatapos ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Mahalagang tandaan na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ni PBBM na tugunan ang mga problema sa flood control at tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayan sa Pilipinas. Gayunpaman, ang paglutas sa mga anomalya sa flood control projects ay isang komplikado at mahabang proseso at kinakailangan ng patuloy na pagsusubaybay at pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak na ang mga proyekto ay matatapos ng maayos at epektibo. Nakikita naman natin ang todong pagsisikap ni PBBM upang masolusyonan ang kahirapan sa bansa sa kabila ng matinding pamumulitika ng kanyang mga kalaban, partikular na ang kampo ng mga Duterte na may sapat pa ring impluwensya upang isabotahe siya. Kaya hindi magtatagal, alam natin na mabibigyang liwanag ang lahat ng ito at mapapanagot ang mga dapat managot. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama Rizalenia na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.